Good morning kuya at mga kasambahay! Isa na namang panibagong recipe ang aming ituturo sa inyo na tsak na masarap at pasok sa budget nating mga mommies. Samahan niyo po ako ngayon sa ating episode sa Bread and Butter! Ito ang mga kailangan para sa ating special empanada. For the dough, all-purpose flour 2 kilos, 250 grams whole butter, 4 tablespoons vegetable oil, 1/2 cup sugar, 1 cup cold water. Para naman sa ating filling, 2 cans of tuna, 250 grams na cheese. Sa halip na patatas, gagamit tayo ng sayote, 5 pieces medium size, and 2 pieces onion, and 1 garlic head, and salt and pepper to taste. Plus another for frying, we will be using vegetable oil. Para sa ating procedure, kakailanganin natin ng isang mixing bowl. So dito natin ilalagay ang ating flour, all-purpose flour. Yan ang ating. At ilalagay na rin natin yung butter. Hand mix lang. And we will add some vegetable oil. Ang maganda dito sa ating empanada, hindi lang siya pang merienda. So, pwede rin natin siyang pang-almusal, pang-baon sa mga bata, di ba? At meron po tayong cold water dito. So, itong cold water natin, mix na natin yung sugar and salt. Ito yung gradually i-add natin dito sa flour mixture. Tsaka natin imamasa. Just enough na mag-bind together yung lahat ng mixture natin. Pa tayo dahil medyo dry siya, no? So, titignan niyo po hanggang kung ano yung kailangan na consistency na dapat nating ma-achieve para sa ating dough. Empanada dough. Ganitong consistency ang hinahanap natin. Pag binded together na siya, ganyan na siya, ifo-formula siya na bilog. So, pagpapahingahin natin siya, let it rest for 30 minutes. And then, we will cover this with a cling wrap. Para sa palaman at filling ng ating empanada, tayo ay magigisa ng sibuyas, bawang, at isusunod na natin ang sayote at ang tuna flakes. At gagawa tayo ng mixture of flour and water. Pampalapot po ng ating ginisa. So, yung dough natin kanina, no, pinag-part natin siya ng ganito kalalaki. So, medyo tinansya lang natin to kasi wala naman tayong timbangan, pero ito, kinuha lang natin siya dun sa, just enough na para magkasya tayo dito sa ating molder. So, ifa-flatten lang natin ito, yung mga pin-repair nating dough na bilog-bilog. So, ayan. Dito natin siya ilalagay sa molder. And then, kukuha tayo ng about 1 tablespoon of our filling or yung palaman. So, lalagyan natin to on top ng cheese. Ayan. Tapos, ipipress lang natin siya lightly. So, pasok natin, no? And then, tsaka natin siya ipipress ng ganyan. So, yung mga excess na lumabas, dahil pinrest natin siya, pwede natin siyang hiwain ng ganyan. Ganyan na po siya. So, meron na tayong preheated pan dito with our vegetable oil. So, dahil deep fry ito, mas marami tayong vegetable oil na ilalagay.
So, ayan, medyo mainit na siya. Ipa-fry na natin isa-isa yung ating prepared na empanada. Ayan, medyo nag-golden brown na siya. So, i-flip na natin para dun sa kabilang side. So, napakadali lang. No? Ayan po. Parang ano lang siya 2 minutes on each sides. Napakadali lang niya. Pwede nyo itong gawin pang merienda sa bahay. Pwede nyo ituro sa mga bata. Medium heat lang po tayo para hindi siya ma-overcook yung ating dough. Sa puhunang 500 pesos, maaari tayong makagawa ng 50 pieces na empanada. So, bawat isa pwede nating maibentang 15 pesos. So, pwede tayong kumita ng 250 pesos. At sa isang buwan, kung araw-araw nating gagawin ito at may bibenta, pwede tayong kumita ng more or less 5,000 pesos para extra income para sa mga mommies na nanonood. Tandaan, walang mahirap na trabaho sa isang taong pursigido at masikap. Muli, hanggang sa susunod na episode dito sa Bread and Butter!